natakot, 'di ba? Si Escudero natakot, si Villanueva natakot silang lahat kay Bangag, kay Satanas. Dahil lahat nakakatanggap ng maleta, lahat ikukulong. Si Jinggoy, 'di ba? May kinakausap siya. Ano nangyari kay Jinggoy? Kinulong. Si Senator Marcoleta, oh, ikukulong nila. Do you think papayag ang mga kapatid natin na basta na lang sila magkukulong? Ayun na nga ho mga ka-reaction update PH, tuluyan na nga ho nag-lockdown itong Malacanang, hindi na ho nila alam ang kanilang gagawin o ang kanilang next move kasi nga mga ka-update dumagsa na ho ang libu-libong Iglesia ni Cristo dyan sa EDSA, dyan sa Malacanang, nagkakagulo na ho talaga mga ka-update. Kasi nga ho, itong ginagawa ho nilang pag-aresto dito kay Senator Marcoleta ay hindi ho katanggap-tanggap. Mantakin po ninyo itong isang senador na lumalaban sa korupsyon, na lumalaban sa flood control. Lahat ng mga kaya niyang igawin, mga ka-update, lahat ng kaya niyang iresolba para sa milyon-milyong Pilipino ay ginagawa niya. Pero ano hong ginagawa nitong gobyerno ni Bangag? Pilit ho siyang ginigipit, pilit ho siyang inaaresto, pilit ho siyang binabastos. Mantakin po ninyo mga ka-update, inahalal ho yan ng sambayan ng Pilipino para maglingkod sa ating bayan. Ginagawa niya ho ng lubusan yan, yung paglingkod sa ating mga kababayan, sa milyong-milyong Pilipino ni Senator Marcoleta. Pero pilit siyang kinukulong. Bakit to mga kapatid? Kasi nga ho, isa ho siya sa boses ng Pilipino, sa boses ng milyong-milyong ordinaryong Pilipinong naghihirap, nagtitiis dito sa gobyerno. Kaya mga kapatid, eto nga ho, meron hong sulat itong kapatid nating iglesia na dahil nga ito si Martin Romualdez, nilinis yung pangalan niya diyan na 1 bilyon mga kapatid, di ba, napangalanan na ho yan sa Maletagang, pero nilinis pa rin ho yan ng pinipilit nilang ipalinis sa Korte Suprema. Gayon din itong ombudsman na hindi na ho siya pinapansin pa. Ayan, si Martin ang umamin. Bakit si Marcoleta ang gustong litisin? Yan ho mga update, napakagandang mensahe. Sapul na sapul sa muka netong administrasyon. Mantakin po ninyo si Martin Romualdez. Totoo, umamin na ho yan na pangalanan. Nilaglag na niya nga ho itong sila Sandro Marcos, sila lahat ho, Lisa Marcos, na pangalanan mga kapatid. Sobrang dami ho nila, sila Amena, sila Joel, nasaan? Nananagot ho ba sila? Hindi ho, kasi nga ho, yung pinapanagot ho nila, yung mga boses ng taong bayan. Yung mga totoong lumalaban sa mga magnanakaw sa gobyerno. Yun ho yung pinupuntirya nila. Ayan o, Malacanang Palace, isinailalim sa lockdown para protektahan si Pangulong Marcos sa gitna ng Iglesia ni Cristo Rally. Mantagin po ninyo, poprotektahan si Bangag. Siyempre, dapat protektahan nila yan kasi nga isa yan sa mga magnanakaw diyan sa gobyerno. Di ba? Tinuturo nga hong puppet yan eh. Tinuturong mastermind. Di ba? Poprotektahan mo yung walang hiyang iyan. Di ba? Ganyan ho kawalang hiya itong administrasyon ito. Kaya hindi na ho natin papatagalin itong ating intro. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. May malaking tulong na ho yan. Kaya nga di, reacta na ho tayo. Pag-uusapan din ho natin ito si Joel Villanueva, si Chis Escudero na napangalanan ni Ombudsman Remula. Pero ang tanong mga update, kinasuhan ho ba niya? Kayo ho yung sumagot niyan sa comment section. At doon ho natin pag-usapan. Gayon din ho itong si Bonoan. Dahil nga apo ni Bobong Marcos Jr. si Bonoan, lilinisin niya ang kanyang pangalan. Ganyan ho talaga kakapal itong administrasyon. Lahat ho walang nananagot, naging state witness pa. Mandagin po ninyo yung nagnakaw ka na, naging state witness ka pa. Katulad niya no, ni Henry Alcantara. Diba? Ganyan ho sila kawalang hiya mga ka-update. Sino yung binabanatan nila? Ayun, yung mga nagsasalita na hindi pumapabor sa kanila. Ay, rekta na ho tayo. Hello mga kababayan, teka lang ha, bakit ganito to? Hello, hello. Hello, hello, hello mga palangga. What's up? Anyway, mga kababayan,
Yes, hello mga palangga. How are you? Oh my God. This is it. Okay? This is it. Naalala ninyo? 2 days ago, bago yung rally ng mga ah laga, yung mga yellow, white ribbon. Nakita niyo? So lahat kayo, ando doon na, ang dami ng tao sa EDSA, nabarikadahan na ng ating mga kababayan. So kung gusto nyong matapos na ang mga bangag, mga kababayan, kung gusto nyong matapos, itong pagdanakaw ng mga addictus, kailangan nyong makiisa. Kailangan nyong bumalik sa EDSA. Nag-aabang lang tayo ng mga pangyayari. Right? Marivic, alam nyo yan. Pero mga kababayan, haba tayo okay? Dali lang ha. At tayo ay inaayos natin kung saan tayo makakonect. Grabe. So, tumutok lang kayo dyan at kailangan mapaglabanan talaga natin itong bangag administration. So, hindi nila, sabi ko nga sa inyo kahapon, di ba, o the other day, na kailangan, pag may tao, dahil sabi nyo, nananawagan kayo na pag nagkaroon ng tao, lalabas kayo. Ayan na ang inyong hinihintay. Surprise! Di ba? So, surprise. Kasi kailangan, ang galawan talaga, hindi mo ipapaalam sa mga kalabang, mga bangag, kasi haharangin nila. Imagine yung kanilang white rally, ilang pulis ang pinadala ng mga bangag. Sandali. Okay? Tutok muna kayo, sandali. Ayun, sa mga palaga, this is it. Kaya kung nasa EDSA kayo malapit, nasa Maynila kayo, makisabay kayo. Alright. So, ito kanina pa yun yung mga pinapakita natin. Hindi na madaanan ng EDSA ngayon, mga kababayan. Kung nakafollow kayo sa vlog natin, 2 days ago, nakita natin to sa panaginip natin. Di ba? Sabi ko, wag kayong magalit, wag tayo magwala. Di ba? Yung kasama dyan, mga ralista from kabilang bakod, mahalin natin, bigyan natin ng pagkain. And this is the surprise na sana ito ay tuloy-tuloy na to. Nakikita ko sa panaginip ko na tuloy-tuloy na to kung kayo na mga naaapi na kayo na pinarosahan everyday ng buhay ninyo ng bangag administration, mga kababayan, ay makikiisa kayo. Dahil ano ba ang gusto nyo, ano ba ang layunin nyo sa buhay ninyo, di ba? Matapos ang kahirapan sa atin, matapos ang kaadikan. Hang on a second dahil mayroon akong problem sa ating ginagawa dito. Wait a minute. At hindi ko maano yung sarili ko, hindi ko makita. Isa ko lang yung signal ko. Pero, kung kayo po ay nasa Maynila, kayo ay pumunta na at maging peaceful, makialam kayo sa inyong bayan dahil nananawagan kayo na nagsasabi kayo sa akin, Miss Marlica, walang nangunguna. Di ba? Meron pa nga nagsasabi, umuwi ka dito, ikaw ang manguna sa rally. Di ba? Stupid, di ba? Yung mga troll lang naman yon, mga kababayan. So, today ay pinatunayan natin sa inyo, okay, kasama ang ating mga palangga dyan, wala ako, kanina pa pala ako nagsasalita. Alright? Kanina pa ako nagsasalita. Okay, ito walang sound? Okay. Oh my God, sayang. Ang sabi ko kanina sa inyo, mga kababayan, so, diniscuss na natin lahat ng pagnanakaw nila,
Okay, diniscuss na natin lahat na ang pagnanakaw ni Sandro Marcos, ni Lisa Tanas, ang paggawa kay Bonoan, naging state witness, at ikukulong si Marcoleta, ikukulong yung mga nagsasalita, katulad ko, katulad ni Mike Defensor, at okay na. Okay, katulad natin ng lahat ng mga lumalaban. So, kaya sabi ko, manalig lang tayo. 2 days ago, kung nandito kayo sa channel natin, grabe mga kababayan, yan na ang tao ngayon. Yan na, bumabaha na, hindi nakalusot ang 10,000 na pulis. Alright? Okay? Hindi nakalusot ang 10,000 na pulis. Sobra, I'm so excited. Actually, nagnapa kasi masakit talaga yung ulo ko. So, I was expecting, hindi ganito kaaga, pero mas maaga pala. Okay. So, nakikita nyo yan mga kababayan, yan po ang EDSA ngayon. Alright? Dali lang. Okay, dali lang. Kasi to eh. Galing to sa ating kamandag dyan sa Pilipinas. Para makita. Okay? Sinend sa atin na update. Kanina pa pala ako ginigising. Makali ka, gumising ka na. Ganyan. Ang sa mga pakaramdam ng lola nyo. So, this is it. Ba't ayaw? Okay. Nakalock pala yung phone ko. So, this is it, mga kababayan. Kung makikita ninyo, katama OFW, tawagan nyo ng inyong mga kamag-anak. Kailangan na natin tapusin ang mga magnanakaw. Kailangan nyo nang magsalita. Oh my God. Alam mo, nung nakita ko to, sabi ko, naiiyak ako. Sabi ko, this is it. Kailangan, kahit ulanin man kayo, kailangan yung manindigan. Blessings yan. Okay? Blessings yan ng Panginoon. Na, okay? Baka nag-cloud seeding sila. May bagyo ba ngayon? May bagyo ba? Anyway, sana magsama-sama na magsama-sama na sobra na ang bangag. Alright? I don't know kung gising pa si spokes ng bayan. Pero, wait a minute. Natin. Okay. So, grabe. Ayan, ito. Nakita nyo? Sa Net 25 yan. Nakita nyo yan? Oh. Maghanap ka pa ng iba. Grabe, oh. Bigyan ako ng kape. Pa-order ng kape. Teng. Okay. Alright. Ito ang gusto nating gawin. Ang manindigan. Kasi lahat ng naninindigan, kapag nalaman na may rally, magpapadala na ng 10,000 police. Alright? Itong mga hayop na ito. So ngayon, mga kapalaga, may mga kape? Hindi pa ako nakaporma. Nag-yaw-yaw na ako. Okay. So ngayon, mga palangga, hindi ako naka-unmute Tama, sobrang nakaguluhan. Gawin na tanggalin na si Bangag. Okay? Tanggalin na ang tulad ni Bangag. So, lahat na lang ng mga pagkilos natin, right? Shout out sa ating mga INC family. So, lahat na lang ng pagkilos natin, hinaharang tayo. Kaya, kailangan nang hindi i-announce. Kumbaga, surprise visit. Okay? Dapat sorpresahin ang mga Bangag. Ngayon, palis siya. Ano sa inyo dyan? Palis siya papunta siya ng Canada. O baka naalimpungatan ngayon si Bangag. Right? Diretso na kung saan kayo dapat dumiretso. Depende kung saan ang alon, 'di ba? Ang daloy. Okay? Kung saan ang daloy. So dapat kasama na ang mga KOGC. Sunod-sunod na 'yan. Kasama na 'yan. Kasama na 'yan. Actually, nakarating sa atin,
Sige na nga. Sige na nga, sabihin ko na ngayon na panaginipan ko. Kaya 2 days ago, sabi ko sa inyo, who knows? Who knows? Kasi napanaginipan ko yon. ang pagkakaalam ko sa akin panaginip, may mga Catholic bishops, okay, na mga matitino na part later, I don't know, wala pa sila, nasasama dyan. Right? Meron ding mga ibang religious group, kasama nating mga kapatid na Muslim, mga born again, hindi yung si Olaga, Joel Villanueva, dahil duwag yun eh. So, kailangan tuloy-tuloy na to. Kailangan i-maintain to dahil, I think hindi na to titigil. Kasi pag tumigil, right? Pag tumigil kayo, sayang, 'di ba? Sayang yung oras, sayang yung panahon dahil what? Alright, tingnan natin to. Dahil sayang yung mga oras ninyo. Okay? Sobrang sayang. Tingnan natin. Marami pa. Alright. Tingnan natin dito. Ang daming tao. So ngayon mga kababayan, tingnan natin yung messaging sa atin. Diyan lang muna kayo. At, ito. Grabe, oh. Ito sa INC, nakita nyo? Iba talaga gumalaw ang INC, ano? Okay? Ikaw ba naman, ikukulong yung kaano mo? Yung kapanalig mo? Na wala namang kasalanan, tinamnan, katulad ni Senator Marcoleta. Anong gagawin mo? Ipagtatanggol mo, di ba? So, ikukulong nila lahat. Kasi nga gusto talaga nila ma-impeach si Inday Sara at hindi maimbestigahan itong nangyayari sa flood control. So mga kababayan, kaya dapat talaga wakasan na itong mga ito. Kaya sabi ko sa inyo, kaya ako nandito, wala to sa oras yung ating vlog. Medyo okay naman na ako, kunting okay na. Kung walang tulugan para maipahatid ninyo sa inyong mga kapatid, mga anak, mga adult na, wag yung below the belt. Wag yung below the belt, wag yung below ano tawag dito, below 18, ay manindigan kayo. Ang INC, kilala naman sila sa very peaceful. Yes, nabulaga talaga sila, hindi nila akalain. Kaya please, ito na yung panawagan niyo, ito na yung gusto ninyo, na sinasabi niyo the moment na magkaroon ng mangunguna, who knows, baka si Inday Sara nandyan na, maya-maya. Pati langit umiiyak. Yes. Napanood nyo na ba yung sinabi ni Senator Marcoleta kanina? Okay? Mga kababayan, dahil hindi na talaga mahulugang karayom ang ito. Paano naman si Senator Marcoleta? Kung mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw, mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo. Dali lang, ba't tayo mag-ano? Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabilbil pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging State witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, Pumunta na po kayo sa EDSA. Yung kakampi. Tama. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Na umarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Yeah. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo.
Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan. Kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Kaya po nang nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Para na sa EDSA. Hindi po dahilan yan. Para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, pag po tayong pumayag, na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Yeah. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na Pumunta na kayo. we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman. Nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi, alam na po ninyo kung yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoon Diyos. That's At hindi true. sa papayag, magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Ayan. Mahal kong mga kababayan. Tapos na mga kababayan, ang message. Okay, di ba magkasunod? Pag-release ni Senator Marcoleta, then nagdagsaan yung mga tao. Actually, may mga messaging tayo na ayon sa ating mga kakapatid na INC, talagang parang heart to heart, sila ay inabisuhan na manindigan sa EDSA. So ngayon, wala nang hijacker. Kasi nung yesterday, the other day, ay hinhijack ng mga ulaga. Yan na, yung mga ulaga, mga makaliwang grupo, yung mga nakatanggap ng maleta. So ngayon, hindi na nila maharangan, hindi na makadaan, hindi makabarikada ang 10,000 police o 20,000. Baka man, ang mga police na yon sumama na sa atin. So nandito tayo ngayon para ipaalala sa inyo ang sinimulan nating laban since na umupo si Bangag. Grabe ang ginawa sa inyo. Lahat gustong gurgurin ang kanilang kinabukasan, gurgurin ang mga negosyo. Everyday na pagbablog natin, sabi ko nagkakapaos-paos na lahat tayo dito at nagkakasakit na dahil sa pakikipaglaban. Yung iba nga, inaatake sa puso dahil sa stress sa nangyayari sa inyo dyan. So hinihiling ninyo na, pumunta kami ng EDSA, konti lang yung dumating. Ano ba yan? Ganun. Ano, this is it. Suportahan ninyo. Ito ay laban ninyo. Hindi lang ng INC, kundi laban ng bawat Pilipino. Catholic, born again, Muslim, alam ko darating din yung ating mga palangga dyan. Makiisa na kayo. Walang uwian, tuloy-tuloy na, dapat tapusin na ang mga magnanakaw. Dahil kung hindi nyo tatapusin ang mga magnanakaw, mga kababayan, dahil nagwagi sila, ulitin na naman natin, nagwagi sila sa pangidnap kay PRRD, nagwagi sila sa pangtarantado kay Bato, nagwagi sila sa pangtarantado kay Cayetano, pang-aagaw ng Senate presidency, nagwagi sila, mga kababayan, sa pag-cover up, na actually hindi sila nagwagi, napigilan nila yung 22 Marines sa pagsiwalat ng mga anomalya, ng mga paghakot ng maletang pera, 'di ba? Hinarangan nila si Chavit, 'di ba? Na mag-present ng kanyang mga ebidensya patungkol sa flood control ni Sandro Marcos. Kahapon lang, nasa part 3 pa lang tayo ng teleserye ng mga actual na mga flood control o ghost
not really ghost, di ba? Substandard flood control na hindi na umpisahan, we're talking billions and billions of money at ito po ang inyong kinabukasan. Kanina, bago ako natulog, nirelease ko sa inyo yung, I think ito, okay? Wait a minute. Okay? Nirelease ko sa inyo ang, wait a minute mga kababayan. Nirelease ko sa inyo yung information, yung flight radar information. I think this is it. Alright. Tignan natin to ha. Present ko to sa inyo. Yung hindi pa nakakakita nito. Alright, there we go. Yan, bago tayo natulog, mga kababayan, yan yung radar. Okay? Radar, yung radar na kung saan namomonitor yung mga labas, pasok na mga sasakyang panghimpapawid sa ating bayan. Etong sasakyan na yan, kung makikita ninyo, ayan nga natin to. Ayan, nakikita nyo ba yan? Okay? Yan yung flight information. So, wait a second. Okay. Okay, here we go. Okay. So, sinasabi natin dyan, kaya nga sabi ko, breaking news, mali-maletang pera ba para sa ICC? Alright? May nag-message sa atin yan. Okay? Kaya tinatanong lang natin. Okay? Hindi naman malalaman ni Maharlika yan eh. Kung walang meron tayong mga juting jahas dyan na umaali-aligid na nakikita yung mga galawan nila. So kaya sabi ko, RPC 5219, ito. Okay, sa mga, ayan. RPC 5219, sabi ko, ang Gulfstream jet na sapilitang nagsakay kay PRRD papunta patungo sa The Hague. Yan sabi ko dyan kahapon, gagabi, bago tayo nagpumikit, muling na mataan sa biyaheng Amsterdam. Okay? From Manila, Dubai, then Dubai, Amsterdam, Dubai, Manila pabalik. Noong June 28, 2 days ago sa time nyo sa Pilipinas. 2 days ago, at sabi ko nga dito, na ayan. Ito ba sabi ko, ito ba ay hakot ng pera para bayaran ang ICC para what? Tuluyan ng i-convict nila si PRRD? We don't know. Pero anong ginawa niya? Okay, that's the same aircraft, mga kababayan, the same aircraft ang nagbitbit kay PRRD. Anong ginagawa doon? Mabilisan? So nagtatanong tayo kung ano ang activity nitong mga aircraft na to. 1,000% na hinahakot na ang pera ninyo through cryptocurrencies, through maletas. Okay? So sabi ko nga, eto yung nangyayari sa bayan natin. Ang sabi nyo dyan, Maharlika, dakdak ka lang ng dakdak. Well, it's helpful. Nadakdak tayo ng dakdak. Wala naman akong kapangyarihan para para magpadala ng eroplano at takutin ko lahat ng mga taong bayan o barko o vapor para ilagay dyan. So, ang tawag dito sa atin, yung boses natin, ay makapangyarihan. So, you have to help me. You have to help your country. You have to help your future ng mga anak mo, kung kayo ay nandiyan sa paligid. Alright? So, wag kayong patitinag, mga kababayan. Makisama kayo kung kayo'y hirap na hirap sa buhay, hirap na hirap sa presyo ng bilihin, hirap na hirap sa trabaho nyo, o natanggalan kayo ng trabaho. Even you, men and women in uniform, na sinisikil kayo, manindigan kayo para sa taong bayan. At para sa flag. Ulit-ulit, lagi kong sinasabi yan eh. Sumumpa kayo para sa security, prosperity ng bansang Pilipinas. Yang nga nagmumura ako, pati nga, Diyos, tinatanong ko na minsan, Lord, ang tagal naman, Lord. And this is it. Magsilabas na kayo sa Maynila. Huwag kayong mag-alala, maraming mga pagkain dyan. Mayroon yan. Of course, sa mga business sectors na galit na sa ginagawa ng Bangag Administration, magpapadala ng pagkain. Then magbaon na rin kayo para may personal din kayo. O yung medyo may singkat, medyo kasing lusog ko ng konti,
Alright, di ba? Magbaon kayo ng maraming tubig, yung kaya nyo lang. Yun ang gawin ninyo. But syempre, you have to be careful, di ba? Mag-ingat kayo. And I don't think na yung ating mga kapulisan, pag nakita na nila na ganyan kadami, hindi na yan sila hindi na yan susunod siguro sa mga bangag. I remember, noong 2024, nung nagkaroon ng EDSA rally din, di ba? Andyan yung sila Maui, sila Nelson, Channel 167, sila J.M. Morales, lahat, di ba? Ano ang sabi ng mga pulis na nagbabantay doon? Sir, naka-live, naka-monitor sila Maui noon, sila Ka-Eric, sila sino-sino. Okay? Sabi, sir, kasi magparami kayo. Diba? Sinabi ni Maui yun sa kanyang live nung in-interview ko siya. Shout out, nasaan ba kayo? Mga Team Alindog, you have to go to EDSA. So sabi ng mga polis, magparami kasi kayo para sasama kami. Sir, ito na yun. Truly yun. Kasi nakakausap ko sila, monitoring kami nun eh. So, eto na yun. Mga sir, mga ma'am, punong-puno na yung EDSA, manindigan kayo. Eto, para sa taong bayan, hindi para sa mga maleta. Yung mga nakakapalo sa akin, nagsasawa na nga siguro kayo sa bibig ko eh. Nakuligligan na kayo sa inyong mga tenga. Ano ang sabi ko? Kahagabi, pinag-usapan natin yung mga pledges. Okay? Excuse me? Yung mga pledges ni Bangag. Pledges sa China, hindi nag-materialize, walang actualization. Pledges nung pumunta sa Saudi. 2023, wala. Singapore, wala. Gumastos siya ng pera ng bayan para kunyari magkakaroon ng business meeting sa mga leaders, pero on the side noon ay naghahakot ng maleta. Yan ang ginagawa ng bangag na administrasyon na yan. Walang maipasok na investors yung mga kasinungalingan niyang pledges kasi, mga kababayan, alam niya na yun ay hausyaw lang. Chika-chika lang. Ano na yun ang unang pinuntahan niya sa China? Pero anong ginawa nila sa China? Nakikipag-bardagulan sila sa China. Okay? Ang update natin ngayon, okay, mga kababayan, traffic na sa EDSA. Ayan. Alright? Ito na. Uy, ba't ang hina? Ang hina, dali lang. Okay. Umuulan-ulan pala. Ba't ganyan? Okay, here we go. Here we go. Yan na po ang situation natin sa EDSA, mga kababayan. Hindi na makalusot ang ating mga kababayan. Sumama na kayo. Huwag na muna kayo pumasok sa trabaho. Diyan na lang kayo. Alright? Kailangan ay Ayan. Mga palangga. Yan. Punong-puno na po ang EDSA. At syempre, ang saya-saya ko, di ba? Ang saya-saya natin. Nakita nyo yung mga, Shaw Boulevard. Yan. Eto na ba ang hudyat? Shout out sa ating mga kapatid na INC, sa ating mga kapatid na mga Pilipino. Ito na yung sinasabi natin. So go, go, go. Punuin ninyo ang EDSA. Umuulan. Magdala kayo ng payong, magdala kayo ng kapote. Yung mga may sakit, huwag na kayo pumunta mga katulad sa akin. Baka matuluyan pa tayo, di ba? Di ba, for sure, di lang yan one day. Tuloy-tuloy din. Wala nang uwian yan. Yan ang nakita ko sa panaginip ko. Wala nang uwian yan. Ito mga gago, nagbubusina. Ano yan, nagbubusina? Out of support o nagbubusina dahil bangag lang sila? Diba? Pag mga ganitong sitwasyon na nakikita ninyo, kasi alam ko ang Pilipino, may mga matatapang, pero meron naman na naduduwag. Parang kailangan muna ng leader bago sila lumabas. At ito na yung leader ninyo. Ang dami yung leader today. Rain or shine. Sabi, Ma'am Farida, shout out sa'yo. Nabasa ko yung message mo. Ayan, kapatid dati niya na INC. Thank you. At, mga kamag-anak mo nandyan, ganyan, na nakipag-participate. Right? So, ano kaya ang feeling ngayon ng mga law benders? Ng mga nila Tulpukpok, nila Gatchalian, dyan sa Senado, kung matanggal si Bangag. Ano nakikita ninyo? You can join me pala. So, ngayon ay dahil nagtututok tayo, baka,
Yeah. Baka, nandyan kayo sa EDSA, mag-report kayo sa akin. Yeah, eto kaninang madaling araw, mga kababayan. Look. Oh, surprise! Yeah. So, rain or shine. Okay, sa lahat ng mga kababayan natin na nasa Maynila, pumunta na kayo at makiisa kayo dahil I think ito na yung pinakaantay ninyo. At lagi, sabi ni Ron, malapit na daw ako maging Secretary of Gurgur. Who knows? 'Di ba? So, ang rally ay bukas sa lahat ng mga Pilipino. Okay? Walang restrictions kasi ito yung nakita ko sa panaginip ko kaya pumunta na kayo, please, pumunta na kayo doon, makiisa kayo at manindigan para sa inyong kinabukasan. Hindi ko naman to kinabukasan ninyo. But syempre, one day, kapag wala na yung mga bangag at bumalik na ang kagandahan ng Pilipinas at mabawasan ang mga krimen na nilikha ng mga bangag, who knows, baka mag-party-party tayo sa Pilipinas. So sa ngayon, manindigan muna kayo. Dahil harap-harapan binababoy po kayo eh. Dinadaan kayo sa 10 pesos per 10 kilos na bigas. Dinadaan kayo sa ganun. Hindi yan ang quality life na gusto kong ibigay sa inyo. O, di ba? Kunyari ako magpe-presidente, no? Hindi yan ang quality life. Kailangan nyo ng long-term o sustainable income. Hindi lang 10 kilograms na bigas ang ipapagbukas sa inyo ng mga satanas, then ano? 'Di ba? Anong mangyayari ngayon? Wala na. Okay? Anong oras na sa ano? Anong oras na sa madaling araw na, tulog na si Spokesari. Okay? Tignan natin. I will invite you na makapasok kayo dito sa akin. Okay? Ayan, mga palangga. Sa lahat ng gustong makitalakayan sa akin para, pag may baka may mga INC na kasama natin. Ayan, senior ko sa inyo yung link. Diyan, kung gusto nyo makisa sa ating talakayan kasi malamang wala na naman tulugan, no? Wala na naman tulugan, titignan natin kung ano ang mangyayari. I don't think na natunugan niya, akala niya kahapon yung dun sa yung schedule na 28. Akala niya yun, kaya nagpadala siya ng Ron. Kaya nagpadala siya ng bata-batalyon, 10,000 na police officers o policemen. Di ba? Nagpadala siya. So, 30 na dyan, sa inyo, 30 na. Bukas aalis siya. Malay mo, baka harangan na siya pati. Harangan siya pati sa aeroplano, baka di na siya makaalis. Oh no, tignan natin. Maraming developments ito later. Okay? Hindi ito in-announce na rally. Kaya nga surprise eh. Dahil pag hindi mo sila sinurprise, talagang harangan nila kasi nga wala ng kalayaan sa Pilipinas. Hindi nila tayo hayaan ng manindigan. Alam nyo, kung ito in-announce, malamang yung EDSA baka narangan na nila mga barbed wire. Kumilos na kayo. Kumilos na kayo. This is it, mga kababayan. Kaya ako kulang ako 2 days ago, di ba? Di ba, Derek? Kulang ako. Sabi ko, ayan yun na. Malay nyo. Baka naman. Sana sumama na yung mga Marines. Sasama na siguro yan, lalo na yung mga brave Marines, ano? Kasama na yan, mga kababayan. So, inaantabayanan lang natin kung ano ang mga pangyayari sa ating bayan, kung ano ba ang kahinatnan nitong mga kaganapang rally na ito. So, nakarinig tayo na may nakuha tayong information mula sa ground. Wala daw po itong uwian. Walang uwian. So kayo dyan, sa EDSA ngayon, kung naririnig nyo po ako, shout out, wala na itong uwian, makisali kayo. Okay? I hope may baon kayong mga tubig, pero huwag kayong mag-alala. Okay? Huwag kayong mag-alala na sana ito ay katapusan na. At huwag kayong mag-alala, marami mga business sectors,
Hindi naman gagalaw yung ating mga palangga siguro kung walang proper coordination. Hindi kayo gugutumin. Right? Di ba? Minomonitor lang natin natin mga mensahe. Ayan. Ito pala yung kanina, oh. Ito pala kanina. Hindi, saan to? Ito pala kanina. Kaya ng madaling araw yan, ha? Okay? Nagkadagsaan. Yes, sabi ni Mike. Nagkadagsaan, andyan, ang dami ng mga tao sa atin sa EDSA. Talagang, ayun, may makakasama natin dito. Sino ito? Si JB. Teka, meron tayong kababayan. Ay, wala. Nawala na si JB. Alright? Ano daw? Well, yung ginawa the other day, ng mga pinklawan-dilawan na nakasuot sila ng puti, ang ginawa nila, hinijack nila. Kasi akala nila, doon darating yung mga INC. Actually, nagkaroon sila, na-intercept nila, pero, kumbaga, na fake news sila. Akala nila, nung araw na yon darating yung ating mga palangga doon. Kaso lang, mas, matalino man daw ang mga matching, nalulusotan din. Kita mo yung mga matching na sa stage doon the other day? Nakita nyo? Ando doon mga makakaliwang grupo. Diba? Nakita nyo yung mga kabataan na nag-join na bayaran pero hindi nila nabayaran. Nakikain pa sa ating mga supporters, Duterte supporters. Nakita nyo naman, nag-viral yun, diba? So, again, ulit-ulitin natin, sana po wala nang uwian ito. Naka-receive tayo ng message dito sa ating palangga na wala nang uwian. At kung kailangan nyong makiisa kayo. Kesa naman forever kayong bangag ang namumuno. Kailangan nyong pumunta kung gusto nyong tapusin ang mga magnanakaw. Imagine niyo, no? Well, everyday natin pinag-uusapan ang mga kongresista, di ba naka-Rolex sila, naka-Hermes sila, naka-Chanel sila, naka-Rolls Royce, di sasakyan, hindi lang isang sasakyan nila. Bawat kongresista. Di ba dapat at least isang sasakyan, okay na. Kung 4 ang anak nila, di ba? Mag-asawa, may sasakyan, 4 na anak, may sasakyan, 6, plus yung mga favorite pa nilang sasakyan, para lang sila nagpe-favorite na t-shirt. Gusto ko ng pulang Rolls Royce, gusto ko ng yellow ganito, ganyan. Lahat samantalang kayo, hanggang ngayon nasa tricycle pa rin kayo. Di ba? Dahil wala kayong opportunity. Dahil ninanakaw nila, and we're talking about 300 plus na kongresistas, wala pa yung mga staff nila, mga kababayan. Okay? Wala pa yung staff nila. By the way, hindi na lang tayo EDSA ngayon, okay? Mga kababayan, here, Liwasang Bonifacio, I think, ito na. Nag-spread out na. Ayan, ang Liwasang, bakit mahina? Okay? Andali, hindi ko makita. Ayan. Yan ngayon, kasalukuyang panahon sa Liwasang Bonifacio, mga kababayan. So may EDSA, may Liwasang Bonifacio, buong Maynila na. Pinupuno na ng taong bayan. Di ba kayo magtataka? Ayan, surprise, surprise. Okay? Surprise, surprise. Alright? So, tapos na raw yung ulan, sabi ni Rolly. Okay? Araw na, this is it. Ito na ang pagbabago kung kayo ay magsasama sa pagbabago. Hindi naman magiging successful ang isang pagtitipon kung hindi kayo makikiisa. Pinapaintindi lang natin sa inyo na itong mga kongresista, mga senador, maliban sa kanila may mga asawa pa sila. Diba, na nagtatrabaho minsan sa Senado, sa Kongreso, may mga staff, I say nagtatrabaho, diba, ginagamit ang pondo ng mga asawa nila, kunyari nagtatrabaho, pero yun ay mga palabas lamang. Yung kickback nila, abot hanggang langit. Then, yung mga staff nila, chief of staff, ilan ang staff meron niya mga yan? Pera ng bayan, anong ginagawa nila? Wala. Imbis na tutukan ang mga batas na sana masiguro ang kinabukasan ng mamamayang Pilipino, masiguro ang seguridad ng mga kabataan, anong ginawa nila? Manggipit ng manggipit. Nakikita nyo naman po yan, no? Kahit di ko na nga ulit-ulitin yan. So, we're talking Senate or Congress, lower and upper house, chief of staff nila. Okay? Yung mga tao nila. Sobra, di ba?
Then, pumunta ka ngayon sa office ni mayor, ni governor, then secretaries, undersecretaries, yung mga ghost employees nila. Kaya walang progress po ang bayan natin. Sinabi ko na yun sa inyo, 2023, nagsha-shopping na sila ng mga bahay all over the world. US, Paris, Europe, kung saan-saan. 'Di ba? Sinabi na natin sa inyo ito, kaya nga nakasuhan si Marlica, 4 2 cases dismissed, 2 natira, nilalaban pa rin natin. Din hanggang ngayon sa Pilipinas, ang dami kong warrant of arrest. Hindi pa ba maliwanag yun? Kung bakit gusto tayong gurgurin? Ang pinaka-recently, active yung mga manggugurgur ni Lisa Tanas. Okay? Active na dyan lang sila. Hinahunting nila ako. Hindi ako nagbibiro, Hinahunting ako kasi gusto nila akong gurgurin. Dahil nga akala nila, doon sa mga kasong inano nila sa atin, mga kababayan, akala ma-default. Dahil yan ang press release nila para patahimikin ang bibig ko. 2022 pa lang. Pero hindi ako nagpatinag. Sana kayo din. Ito, ang contribution ko for 4 years. Ang contribution ko, ito yung bunganga ko. Yung ngangabels ko, yung bibig ko, na hindi ako nagpatina kapalit ng buhay ko, kagapalit ng panggigipit nila. Diba? So, dapat kayo din. Kasi I'm fighting for you palangga Hindi ko ito laban nyo to, kung tutusin. Kasi nasa labas naman ako ng bansa, di ba? Pwede ako maging deadma lang, nonchalant. Di ba? Walang pakialam sa nangyayari sa buhay nyo. Walang pakialam. Ayan, ako. Or sabi ko, pwede ako naging part ng Maleta Gang. Pwede ako nagstay sa bilat ni Lisa. Di ba? BFF kami. Di ba? Pwede. Okay? Ay, ano bang nangyayari sa akin? O, saan ko lilipat sa, LTE dito sa akin? Dito na nga lang. Bakit ganon? Okay. Teka lang pala, lipat daw natin. Hindi nyo daw ako nakikita. Dali lang. Teka na lang. Okay na ba tayo? Nakikita niyo ba ako? Dito kasi okay yung ating, can you see me na, mga palangga? Can you see me good? Yeah, blurred nga daw. Ano ba nangyayari sa atin? Bakit lagi nang blurred ang mukha ko? Sabi, Derek, integrity. Okay, okay na. Integrity at dignity, meron ka, madam. Yeah, thank you, palangga. Right? Okay na ba? Okay na daw, okay na. Oo, ganito na lang, lagi na lang. Kaya nakikita ko yung video ko, lagi na lang naka-blurred. Diyos ko, nasa Amerika, pero blurry vision. Alright? Si Maui na wala ng signal. Isa ko na naman. Subukan natin ulit kasi palabo na naman daw ako Teka lang. Ano ba to? iPhone? Sa iPhone. Ka-charge mo ito. Can you charge that? Asan yun? LTE. You have to charge your phone. Yeah. Charge ko yung phone ko. My God. Okay. Okay. Alright. Okay na daw. Okay na ba? Okay. Yeah, we're good. So, yeah. Okay. Okay. May gugurgurin ko lang to si Buknoy kasi hanggang ngayon ulaga pa rin yung utak niya. Ayan. I just gurgured you. So anyway, mga kapatid, tignan natin kung ano pa ang ating mga update. Okay? Ito. Okay, akyat si Agent Morales. Sige. Agent Morales, you're there? Teka, wait. Okay, Agent. Kailangan natin ng boses ng bayan. Teka, Agent Buti nakita ko si Agent. Oh. What the heck? Teka, ito. Okay, dali lang mga kababayan. Okay, here we go. So, okay, here we go. Okay. Oh my goodness. Andali lang Nagkakaproblema tayo sa ating signal na ano nangyari dito. Okay, wait a minute.
Okay, here we go. Madali lang, madali. Hindi pa rin maayos. What the Ay, nako. Madali, hindi ako nakamute ha. Huwag ka magsalita. Madali lang. Okay. Hindi pa rin daw ayos. Ano nangyayari? Bakit pati signal ko? Hindi pa rin ayos? So, ano gagawin ko? Ililipat lang daw natin yung signal natin palangga dahil hindi daw ako nakikita. Okay na daw eh. Okay naman na sabi ng taong bayan. Can you comment? Can you comment? JM, ito ipopost ko kasi nagpo-problema ako, JM, sa ano. Ayan o, nasa comment section, pasok ka na. Ayan o, nagpo-problema ako sa aking, ayan. Pumasok ka. Teka, tawagan ko si JM. Okay. Okay na. JM, mic test. Okay na. JM, nandiyan siya, nagpo-problema ako sa signal. Naka-speaker ka, wag ka magsalta ng something. Pumasok ka na lang, nandyan yung link sa ilalim. Sige. Naka-live. Nag-ano lang ako. Ready ka na? Sige. Hindi, bigyan mo lang ako ng mga 10 minutes. Okay. Nandyan. Okay. Okay, bye. Alright. So, makakasama natin si Agent Morales. Nakasama natin sa EDSA noong 2024. So, mga kababayan, tignan natin kung ano pa ang... Teka, nakamonitor tayo. Mandami pang nagme-message. Oh my God. Okay. Tignan natin ito. Okay. Ayan. Okay, clear na raw tayo. So, sa lahat ng mga palangga ko na gusto makipag-participate, okay? Ayan. Okay na ba? Asan ka? Ay, sorry. Sorry, dali lang, mute ko lang, dali lang. Yes, okay mga kababayan. Ayan, tuloy-tuloy na ang ating pakikipaglaban. So wala na daw talagang uwian ito at nag-aabang na lang tayo. Second day, third day ba? Fourth day ba? We don't know. Pero kailangan natin, kailangan na kasi bumaba ni Bangag. 'Di ba? Kung ayaw niyang mahila ng taong bayan, kailangan niyang bumaba -13. The lowest ever na trust rating rate sa history ng mga naging presidente. Utang natin within 4 years, 5 trillion. 'Di ba? 5 trillion. May 2 taon pa siya. Walang sabi niyo sa akin kung blurred yung itsura natin yung natin naapektuhan ako dito sa ating ang ating whatchamacallit. Okay, tignan ko lang to. Ating vlog. Mukhang malabo nga talaga ako, sobra. I don't know, hindi ko alam kung bakit malabo yung alindog ko. Hayaan nyo siguro, pagtsagaan na lang natin yung kalabuan ng alindog ko. Blurred, I don't know. Ang taas na signal natin. 2 internet namin sa bahay. Plus, minsan nagko-connect ako dito. So, I don't know kung ano nangyayari. Kung ako ba may problema or, ang problema yung mga bangag. Hayaan mo na, ang importante yung boses natin. So, manawagan tayo sa ating mga kababayan. Andito po tayo para mag-antabay, magpuyat, at talagang, kumbaga, dadamayan natin yung ating mga kababayan, ang ating mga kapatid na INC, KOJC, mga Catholics na Catholics, mga Seventh-day Adventist, kung ano-ano pa, kapatid dating Muslim, pumunta na po kayo, makiisa kayo, dahil ito na yung inaantay ninyo. Hindi po ito para sa akin,
para sa inyo ito. Nakita nyo po, kaliwat kanan ang krimen sa inyong bayan. Wala nang takot ang mga kabataan. Umaakyat sa jeep. Wala nang security ang inyong mga anak. O even kayo, napapasok kayo sa eskwelahan dahil pinabayaan ni Bangag ang mga addictus. Diba? Pinabayaan niya yung mga addict. Kaya ayun, sabog. Nandyan sa kamay nilaan, nagkakalat, umaakyat sa jeep ang mga kabataan na menor de edad na nanaksak ng hahablot. Di ba? So kaya kung gusto nyo matapos na ito, you have to do something. Kailangan kayong manawagan na peacefully bumaba na si Bangag. Dahil siya ang nagdulot nito eh. Walang masama kung manawagan kayo na mag-resign na siya. Kung ayaw niyang dumating sa punto na katulad ang ginawa ng taong bayan sa tatay niyang magnanakaw. Lahat sila pamilyang magnanakaw. Walang forever ang pagnanakaw. Kasi ang ginawa nila, wala silang kabusugan eh. Siguro nung first year, nagnakaw sila ng nagnakaw. O sige, hindi pa nahalata, kunwari. Tapos pwede ba, yung matitirang 5 taon, ibuhos nila ng mga magagandang proyekto sa ating bayan? Hindi ka natin, punasan nga natin to. Baka sa computer ko. Oh. Ayan. Wala talaga, pinunasa ko na eh. Ayan, wala, hindi ko alam bakit. Pero malinaw naman ako dito sa nakikita ko. Ayan yun na. So, walang ginawa si Bangag. Si Lisa Tanas, magnakaw na magnakaw. Yung expose po ng 18 Marines, yung pinakita ng isang marino, isang sundalo, ng picture niya with Sandro Marcos. Alam ko yung bahay na yun, pinakita ko sa inyo. Nakapunta ako doon. Nag-viral din yun, nag-million viewers din tayo doon. Nakapunta ako doon. Ang ginagawa nila, puro deflection. Diba? Ginagago kayo yung perception nyo, tinatarantado ng Bangag na ito, na kailangan maniwala tayo sa kanila. Imagine Joel Villanuevang Judas. Kaya kayo mga GIL, pumunta kayo sa EDSA, gusto nyo ma-redeem. Ikaw, Joel Villanueva, kung gusto mo pa ma-redeem ang sarili mo, let's say for example, strategy mo lang yan, hikayatin mo ngayon ang inyong mga tagasunod na makiisa. Dahil Joel, I'm telling you, okay? Hindi kayo sasantuhin sa mga kasalanan ninyo sa bayan. Baka umikot ang mga tumbong ninyo, lumuhod kayo, magmaniklod kayo, magmakaawa kayo. Diba? Merong payback time. Dahil pag ako in-appoint ni Sara na taga-Gurgor, diba? A-appoint ako ni Sara taga-Gurgor. Joke lang yan, okay? So, taga-Gurgor, mauubos talaga kayo. Alright? At mabibitay kayong lahat kahit wala ba ako na ang usurpation of authority. Tatalbog ako na si Day. Inday, bahala ka. Basta ako gugurgurin ko silang lahat. No, just kidding. Frustration to eh. Mga kababayan. Sobra. Tinatakot, di ba? Si Escudero natakot. Si Villanueva, natakot sila lahat kay Bangag, kay Lisa Tanas. Dahil lahat nakakatanggap ng maleta, lahat ikukulong. Yun na lang eh. Di ba? Si Jinggoy, di ba? May kinakausap siya. Ano nangyari kay Jinggoy? Kinulong. Si Senator Marcoleta, ikukulong nila. Do you think papayag ang mga kapatid natin na basta na lang sila magkukulong? Ulitin ko po sa mga kakilala pa lang, kung ngayon pa lang kayo nanonood sa akin, ako ang unang gustong ganuhin ng mga putang inang ito. Ako lahat ang gusto nilang gurgurin. Alright. Okay na daw naman tayo ang signal natin. Sabi ni April, announce pa lang ni Boying nakakasuhan si Marcoleta gabi, oras lang ang dumagsa na yung INC. Correct, mga kababayan. Okay? Ngayon, dadami pa yan. Meron na po ngayon sa Menjola, mahanap ka nga dyan mga Menjola, ano natin. Menjola, meron na rin ngayon sa EDSA, hindi na madaanan. Kaya makiisa na lang kayo, hindi na kayo makakalusot dyan. Sa lahat po ng aking mga kababayan na nasa EDSA, na nakikinig ngayon kay Maharlika, nakita ko po ito sa panaginip ko, wala na po itong uwian. Huwag na po kayong mag-expect na makakarating pa kayo sa inyong trabaho. Okay, dahil i-declare ko na. Diba? No work today. No work today, hindi na po kayo makakarating dahil parating padagsa ng padagsa ang tao. Right? Hindi na kayo makakalabas dyan. So if I were you, magstay kayo, makiisa kayo,
Diyan sa EDSA o kung saan. Uminto na daw yung ulan. Okay? Pinatikim lang tayo ng Diyos. Okay? Ng what? Na pinashower niya lang ng, ano na naman to? Saan? Dito? Kay Lady Warrior? Ito? 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 Yes? Okay, lilipat na naman daw tayo ng signal. Okay. Alright, okay na ba tayo? Nawala na naman tayo. Okay na ba tayo? Okay, here we go. Lagi na nawawala si palangga ninyo. Okay? So, naka-live tayo ngayon sa ating tatlong Facebook channel. Minomonitor ko kayong lahat. So, sa lahat ng mga nasa EDSA, kung gusto nyo maki-join dito, nandiyan dyan yung link. Magbigay kayo ng update dito. Maging citizen, ano kayo, vlogger or journalist, whatever, kung anong gusto nyo, citizen Pinoy, di ba? Kung anong tawag sa inyo. Pero nakita ko po ito sa panaginip ko na tuloy-tuloy ito, wala na tayong iwanan, na-freeze na naman ang alindog ko. Hindi ko alam kung bakit nag-freeze na naman. Ay, nako, kakagigil. Ayan, freeze na naman. Okay na naman tayo, okay? Ayan. Wala, naka-freeze ako. Hindi ko nakikita yung sarili ko. Ha? Okay na ba? Okay. What the fuck? Sorry. Okay. Citizen Patroller. Yes, Derek Torres. Tama yan. Okay. So, I just don't know for the first time ganitong problema natin sa ating signal. Ano ba to? Na-intercept nila yung ating signal, mga kababayan? Okay. Lilipat na naman daw ulit tayo. Lilipat ba ako? Yeah, wait a minute. Okay. Lilipat na naman tayo ng signal dahil may mga nagrereklamo, hindi daw nakikita ko. Okay. Aha, Mama Rivic, nandiyan na ba kayo sa EDSA? Mga kababayan, dadami pa yan, sabi ni Michelle Galido. Ayan, mga kapatid na INC, nandiyan na kayo. Mag-ingat po kayo dyan. Pero, who knows? The military is needed. Malay mo, you know. Lahat naman yan. Hindi naman siguro aadyan ng Diyos na hindi magogi ang taong bayan. Okay? For whatever reason, tignan natin. Lahat naman ng pangyayari sa atin, kung naman ang mangyayari today, the next day, inaadya ng kapangyarihan. Naniniwala pa rin tayo dyan, mga kababayan. Okay? Tumigil kayo dyan. Okay? Tumigil kayo mga bangag. Surprise daw, no permit. Ulul. Hindi na kailangan ng permit ang paninindigan. Dahil pag humingi ka ng permit, hindi ka bibigyan, haharangin ka ng mga bangag. Okay? Kaya, so, yeah, anong permit? Putang ina? Pag hingi ka ng permit, haharangan, magpapadala ng 20,000, 10,000 na isang batalyon? Anong pinagsasabi nyo? Anong pinagsasabing permit ni Bangag? Diba? Siya ba, nangingi ba siya ng permit sa taong bayan? Na nakawin niya ang pera? Sige nga. Nangingi ba sila ng permit? Hakutin nila ang pera ninyo? Oh. Yan yun, mga palangga. Ulit-ulitin natin, balikan natin. In-expose natin, agricultural smuggling, kawawa ang ating mga kababayan na mga farmers, sinatapon mga repolyo, mga sibuyas, yung kanilang mga pananim dahil walang gustong tumulong sa kanila na gobyerno para i-market ang kanilang paninda. Kasi ang ginagawa ni Satanas, ang ginagawa ni Bangag, nagsasmuggle. Ang kanilang pamilya, pinapatay nila ang mga farmers. Pinapatay nila kayo. 2023, January na expose ito. Kung babalikan ninyo, hindi na tayo magpe-play ng video. Ngangabelso na lang kahit paus ako. Pa yung tubig langga. Okay? So, eto na. Nagdrama-drama si Bangag doon na siya nga hawak sa agriculture. Nagnakaw lang ang putang ina niya. Droga. Yung mga nahuli, remember sa Australia, may na-intercept. Ano nangyari doon? Absuelto yun. Yung si Sayarot. Was it Sayarot? Yeah.
Absuelto yun. Imbis na makakasuhan sa panahon ni mga walang nakakasuhang mga malalaking pulboronic. Right? Yung India, na inano ko sa inyo, India National, na nahulihan ng armas sa pagkadami-dami. Oh, absuelto yung mga yun. Sinong gusto nilang ikulong? Si Marcoleta, si Bato, si Maharlika, si Robin Padilla, di ba? Lahat gusto nilang kasuhan. Lahat kayo. Ang uutangin nila, ang budget na hiningi nila ngayon, what? 7 trillion. Nanakawin, may nakita ba kayo sa nakaraang budget? Wala. Ang utang natin, 7 trillion ang utangin. 7 trillion ang hihingiin. Tapos yung utang natin almost papalo na sa 6 trillion. So, ang binabayaran lang yung principal. Ang ginagawa nila sa mga profits ng government ay ninanakaw nila ng ninanakaw. Kaya sila ganun kalakas ang loob kasi feeling nila, hawak nila talaga ang kapangyarihan kasi marami silang pera. Diba? Tingnan yung mga pinaaral ni Lee Satanas sa London. Baka mabita yung biik na yon. Later on, who knows? Hindi natin alam kung sinong bibitay sa kanila. Yung sa Lotto, 343 winners, yan si Langka. Oh. Ano ang drama nun ni Raffy Tulfo? Ano nangyari doon? Napinalitan nila yung mukha yan. Nilalabanan ko pa rin kaso yan. Ano nangyari? Pinagpalitan yung mukha ng model doon sa model ng, I don't know, I forgot, kamiseta ba yon? Model ng, yung model, kunyari, pinalit doon yung ulo nung nanalo. Diba? Na kaduda-dudang mga nananalo sa Lotto. 343 winners in 2022. Ano nangyari sa investigation? May update ba? Kung sino yung 343 winners na yon? Wala kayong makukulong lahat yan. Darating ang payback time sa lahat ng ito. Yung pinakahuli, gagawing witness si Bonoan, putangin na. Siya ang pumipirma ng mga kontrata as Secretary of DPWH. Ano nangyari? Siya pa ngayon ang state witness. So, ang sabi ni Remulla kahagabi, doon daw sila kung sino daw ang ituturo ni Bonoan, doon sila magli-lead. Imagine mo, gago, secretary ka ng DPWH. Secretary ka. Tapos magtuturo ka, hindi magmamaterialize ang isang proyekto ng gobyerno kung hindi dadaan kay secretary. Tapos siya absuelto. Tapos ngayon ituturo kung sino-sino. Diba? Yan yun, mga kababayan. Ang dami. Pumunta na ba kayo yung mga OFW? Ang inyong mga kapatid, ang inyong mga kung nandiyan kayo sa paligid, puno na yung EDSA. Kumbaga, for sure, hindi na kayo makakarating. Kung mayroon pang space, pumunta kayo. Pero kailangan yung mag-create ng, kumbaga, sila, di ba, yung nag-create sila ng flood. Dahil ninakaw nila yung flood control. So kayo, mag-create kayo ng floods of people. Kayo. Di ba? Kung puno na yung EDSA, dyan lang kayo. Punuin nyo ang Maynila. Hanggang sa bumaba na si Bangag. Na ma-realize niya na sukang-suka na ang taong bayan sa kanya. Kasi ang kinakreate ni Bangag, baha sa inyo eh. Nasisira yung mga bahay, mga gamit, yung mga, ang tawag dito, yung mga muebles ninyo, yun na nga lang, inyong mga possession sa buhay ninyo, naanod pa ng baha. Dahil ninakaw nila yung flood control. Oh, tapos okay lang sa inyo? Sa ibang bansa, Diyos ko po, ang dami ng nakalaya na mga bansa dahil sila ay nanindigan, tayo na lang sa Pilipinas. Okay? Mga kababayan, okay? Dito, lahat kasali. Dito sa pagtitipon na ito. Kasi odang sino ganito, sinong ganyan. Wala na tayong agawan ng credit dito. Yan ang problema. Minsan, di ba, sino ang nanguna, may mga nag-aaway-away pa minsan, within the, sa group chat,
na ganito, na ganyan, na ganon. Okay? Huwag kayong self or vested interest. Hindi ito oras ng pabedahan. Kung sino ang nagtawag, kung sino ang nanguna, ito ay para sa inyo na dapat si ganito, si ganyan. Bullshit. Kaya hindi tayo mananalo. Pero this time, wala na itong uwian. O, INC ang nagsimula. But syempre, mga kababayan, wait a minute. So, okay, i-check uli natin kasi blurred na naman daw tayo. Okay, tignan natin, ha? Hold on, medyo mawawala ako ng isang segundo. Dali lang. Okay. Ayan, nakabalik na tayo mga kababayan. Kaya makain dyan. Aha. Well, darating ang panahon, bababa din yan. Bababa yan, mga palangga. Bababa rin yan si Bangag. Who knows? Di ba? Bababa yan. Pag yan ay dumami at bumaha na kayo dyan, bababa yan. Ang kapal na mukha ng putang inang yan. Kailangan mabawi natin ang lahat ng ninakaw nila. Kayong mga 18 Marines at iba pang mga sundalo, you know, kailangan ninyong magnindigan. Here we go. Dali lang. Oh, kita mo. Natakot, oh. Breaking news. Bangag has canceled his engagement outside the palace today. Ayan, natakot na si Bangag. Kita niyo yan? Bangag, bumaba ka ng hayop ka. Okay? Bumaba ka na. Bumaba ka na. Hindi katantanan ng taong bayan. O, di ba? Cancel, di ba? Nagulat siya. Pagising niya, bulaga. Agent Morales, nandyan na ngayon sa link ang ang link nandyan sa comment section. Kaya kung gusto mo umakyat ka na ng bonggang-bongga. Alright. Okay. I hope makaakyat ka. Hindi ko ma-transfer yung mga ano dito. Ano ba dito nangyayari? So, ayan na, si Bangag, mga kababayan, ay nag-cancel ng kanyang engagement. Ulaga na yan ngayon. Eh, dapat nga PSG na humuli sa kanya. Oy, PSG. Kaya yun na humuli dyan. Surrender nyo yan sa taong bayan. Nakita nyo naman ang pagnanakaw ng mga yan eh. Hindi rin natin alam. Right? Beethoven. Kasi, sabi nga natin, hindi sila forever. Diyan sa pwestong yan. Nakikita sila ng mga military ng PSG. I don't know kung ang PSG babaliktad ba sa taong bayan. Di ba? Nakikita kung ano yung ginagawa nila, yung paghahakot nilang nalang maleta. Ito mga 18 Marines, nakikita nila, how much more yung PSG? Yung pumunta yung Marines, yung Brave Marines, doon sa Ilocos, nung naghatid siya ng maleta, may PSG pa yan sa loob ng bahay. So bago yan makapasok ang mga maleta, ang PSG muna bago nagpa-picture si Marine doon kay Sandro Marcos. Tama, mali. So, nawu-witness siya ng mga PSG kung ano yung in and out ng mga maleta sa mga bangag. Kaya, may pagdasal na lang natin na ang mga PSG ay bumaliktad para sa taong bayan. Okay? So, yan ngayon. Maybe ito. Baka ito nga ang pang-eksena dito. Okay, so dali lang. Meron na tayong kasi marami pala akong ano dito. Dali lang. Subukan natin kung may improve natin yung ating video Dali lang mga kababayan. Tignan natin to. Ang dami nagrereklamo na ako ay malabo. Okay, ito. Tignan natin. Okay, pakitingin. Malabo pa rin ba tayo? Alright. Okay. Yeah, pakitingin. Malabo pa rin si Marlica? Yeah, kailangan hindi siya makalabas sa bansang ito. Huwag patakasin si Bangag. Kasi again, tuloy-tuloy na po ito. Kaya kung nasaan man kayo ngayon, kayo ay
Huwag nang mag-atubili, manindigan kayo para sa inyo ito. Hindi ito para kay Maharlika, hindi para ito sa kinabukasan ng inyong mga anak. Walang habas na ninanakaw ang pera na bayan everyday. Diba? Huwag na lang kayo lumayo. Okay? Yung sa loto na hindi na imbestigahan. Okay? Kaya may kalalagyan silang lahat. Mananagot sila sa batas. Yung pambababoy nila sa konstitusyon, nila Gatchalian, yung mga maletagang senators, may kalalagyan silang lahat. Kapag tao na ang nanindigan. Okay? Wala pa si Bangag sa Canada. So, pag nagkataon, baka hindi siya matuloy sa Canada. Baka hindi siya makatungtong dyan sa Villamor. Okay? Sa Villamor Air Base. So, ulit-ulitin natin, balikan nyo lang yung mga nangyayari sa buhay ninyo para kayo ay manindigan. Shout out po sa lahat ng mga nasa EDSA, ngayon na mga nasa kalsada, hindi na po kayo makakarating sa inyo sa trabaho dahil dinideclare ko na walang pasok today. Ngayon ay panahon ng paninindigan. Ngayon ang panahon na nakikipaglaban sa korupsyon, laban sa mga dictus. So, wag maging maging patient kayo at wag kayo mag-alboroto dahil sa buhay ng tao, minsan kailangan mong magsakripisyo. Katulad sa pagsasakripisyo mo sa pamilya mo, katulad ginagawa ng OFW na nalayo kayo sa inyong mga pamilya, not only 1 day, 2 day, 3 days, taon. Then after that, nang nakaipon kayo, nakaalwan kayo sa buhay, naging maganda ang buhay ng inyong mga anak. Diba? Ganito din ang laban natin. Who knows, 1 day, 2 days, 3 days lang ito. Bumaba na ang mga bangag. Right? Yung tinapay na malambot, gusto ko yun. Di ba? Ang labo talaga, mukha naman akong alien dyan sa video ko. I don't know. Pinatay ko na. Ano ba yung mukha ko dyan? Pumunta na kayo sa EDSA. Congrats, INC. Dahil itong rally na ito, lahat welcome. Lahat ng reliyon, kahit wala kang reliyon, pumunta ka na sa EDSA at